Praise Lord. Like ka-update yung Bible. Um, Matthew 2, for tamam po. Kaning pasahon. Matthew 2, may word of exhortation, word of pulong sa pag-asig. Kung basahon sa verse 1, tugod. Ingon si Matthew din eh. Matthew 2, verse 1, versikulo 1. Versikulo 2, versikulo 1. Niadtong tunguras sa natawo na si Jesus dito sa Bethlehem, sa Judea, sa pultahan ni Herodes, sa panahon ni Herodes nga hari. Dihay mga mago, which is Magi, gikan sa sidlakan nga miabot sa Jerusalem ug nangutana, hain man ang gipanganak nga hari sa mga Hudiyo, kay nakita namo ang iyang bituon dito sa sidlakan ug nanganhi kami aron sa pagsimba kaniya. Sa pagkadungog niini si Herodes nga hari, nahasol siya ang tibuok Jerusalem uban kaniya. Og sa nagtigom niya ang tanang pangulong pari ug mga iskriba sa katawhan, nangutana siya kanila kung diin ipanganak ang Kristo. O sila mingon kaniya sa Bethlehem sa Judea. Kay mauman kini ang nasulat pinagi sa propeta, verse 6, ug ikaw o Bethlehem sa yuta sa Huda, sa pagkadinuod dili mao'y labing ubos sa mga prinsipe sa Juda, kay anha kanimo magikan ang usa ka pangulo nga mao ang magbantay sa akong katawhan, ang Israel. Unya sa tago gipatawag ni Herodes ang mga mago, which is Magi, o siya nagpakisusi pagayo kanila sa tukmang panahon nga mipakita ang bituon o gipaadto niya sila sa Bethlehem nga nagingon, adtua ug pangitaan ninyo pagayo ang bata, ug dihang makit-an na ninyo siya, balitay ako ninyo aron moadto usab ako sa pagsimba kaniya. So, ug naglakaw na ang mga mago, dihay usa ka anghel sa Ginoo. Sa pagsulod, verse 9, sa pagpaminaw na nila ang hari, naglakaw sila ug nakita nila ang bituon nga ilang nakita dito sa sidlakan. Naguna kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong ibabaw sa nahimutangan sa bata. Sa pagkakita nila sa bituon, nangalipay gayud sila pagayo. Sa pagsulod na nila sa balay, ilang nakita ang bata uban kang Maria nga iyang inahan. Sila miluhod umisimba sa bata, ug sa naukban na nila ang ilang mga bahandi, ilang gihalaran siya og mga gasta, bulawan, insinso ug mira. So makita nato ni actually mo ni ang second nga year. 2 years old as Jesus Christ ani. Wala ni sa manger. So tanaw ni mo ini nga story. So ngani ang second kadini nakita ang Magi. So una sa tanan nakita nato ang mga mago is naslay kalipay sa pagkitas bituon. Ug una lang ang ilaging giadto si Herodes. Kaya mo ay hari. Kani mga Magi, mga servant ni sa hari, mga counselor ni sa hari. That is why ilado ni sila. And then makita nato ang response ni Herodes. Pagkibaw, pagkadungog niya nga asa ang bata nga natawo nga hari sa mga Hudiyo. Nalisang siya ug uban sa mga Jerusalem. We need to understand, ang Jerusalem is mao ni ang mga katawhan sa Ginoo. Mao ni ang gipadad-an sa mangluluwas. Pero di sila excited sa balita nga ilang nadawat. Nada sila ni Herodes kay nagtan-aw sila sa hari nga tawhanon, dili Dios nun. Ang amazingly, si Herodes niadto sa mga kaparian ug nangutana, kung sila gipangutana, asa ba day mataw? So nitan-aw sila sa prophecy. Even ang mga Pharisee or mga scribes, isulti din nga kibaw sila asa mataw man ang verse 6, which is Micah 5:2.
nga nagtimaan nga diha mataw ang manluluwas sa Bethlehem. Usa sa mga butang nga atong makatuna lang dinhi is daghan ang nagsaulog sa Pasko pero na i-reject nila or gibaliwa nila ang tinuod-anay nga meaning sa Pasko. Amen? So mao sa ni sila si Herodes o mga skriba nga nabisi sila sa ilang gahom dinis kalibutan. Was sila magtan-aw sa pangluluwas nga niabot na. Ay kaduha na yung mga religious leader na busy na po sila sa ilang pagkareliyoso. Kaya napadanaw silang kagalingon is hingpit na sila o luwas na sila. Muna hindi sila excited sa bata nga nataw nga mangluluwas. Kung makita nimo ang mga mago in verse 10, sa pagkita nila sa bata, sila niluhod. Nagkaila nga nisimba sila kang Jesucristo nga bata. Actually, padung naman tas Pasko rin panahon na, every year after year we celebrate Christmas. So kadaghanan na to is dili na to i-celebrate ang sakto jud kinsa jud atong gi-celebrate, which is ang buhing nga Dios. Amen. Kay kadaghanan sa mga tao is na-focus ta sa atong kaugalingon. Na-focus ta sa gahom nato dinis kalibutan, nag-focus ta sa mga kalisdanan ug sa mga kaning unsa atong gikuptan sa kalibutan. Pero ato nang gisalikway ang ato ang Dios ug manunubos. Muna karon ug kamo naama mo dinhi, dako kani nga pribilehiyo. Amen? Nga magsimba kita sa atong buhing nga Dios. Busa karon sa pag-anhi nato is dapat atong simbahon. Kalimti tanan, iampo na kay way makasulbad na ang Ginoo ra. Kung unsa man yung yayatubang karon sa iyong kinabuhi, kani ang panahon nga mosimba ta sa atong buhing nga Dios. Ayaw tuguti nga ma-focus mo sa inyong unsa man yung nasa iyong panimalay. Kung naa mo sala, paghinulsol mo. Kaya ang Ginoo is matinud-anon nga mo pasaylos ng sala. So karon is mo nang malihok ta, manindog ta, ug atong simbahon atong buhing nga Dios. Atong awitan. Kay gipadayag sa Ginoo nga si Kristo nga atong Dios ug karon ato sang simbahon. Magampo kita among langit ng Amahan, salamat Ginoo. Dalaygon ka o Lord sa imong Dios nga manunubos ka Ginoo. Amahan, ang may pataas kanimong pagsimba. Salamat kang Hesukristo. Nga kami Lord imong giaplihan among hunahuna kasing-kasing nga nakita gyud sa tinud-anay nga rason ug meaning sa Pasko Lord. Dili about sa regalo, dili about sa unsa imong kahimtang gahom Lord sa mga Herodes Lord, sa mga skriba nga nagunhuna sila nga silang reliyon Lord makaluwas. Lord, ang Pasko ikaw. Ug kami naami karon nga pila na katuigan na dawat na namo Lord ang tinud-anay nga meaning sa Pasko mo nang naami karon Lord sa pagsimba o pag-awit sa imong buhing nga Dios. Busa Lord, pun-a kami sa imong spirito nga imong ngalan mahimaya gayud sa among pag-awit Ginoo. Dalaygon ka Ginoo. In Jesus name we pray. Amen. Amen. That came to me at such a cost, where your boundless love conquered my boundless sea, and mercy's arms were open wide. My heart is filled with a thousand songs, proclaiming the glories of Calvary. Every breath, Lord, how I love to sing of Jesus.
baptism flow. Holy breath has been removed, and your days below join with your saints above, rejoicing in the risen Lamb. My heart is filled with a thousand songs, proclaiming the glory of Calvary. With every breath
Corinthians 15:3. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the scriptures. And in verse 10, Paul said, but by the grace of God, I am what I am, and his grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that was with me. Amen. Indeed, the grace of God abounds forever. We thank you, Jesus, for coming here, Lord, in earth to save us, O God. Salamat kay Ginoo sa imong dakong gugma, sa imong dugo nga giula dito sa cross. Indeed, O Lord, we are being saved, Lord, through grace by faith in Christ. Salamat kay Amahan. In Jesus' name, amen. Gift of grace is Jesus, my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hope, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. Forsaken, for by my side the Savior He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hope, my Shepherd will defend me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hope,
Thank you, Lord, for giving up your only Son just to save us. Thank you, God. Maayong adlaw sa tanan. Let us welcome each other with the love of the Lord. Say hi and hello. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nations sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. While fields and floods, rocks, hills, and plains repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows roam, nor thorns infest the ground. He comes to make His blessings flow, far as the curse is found. Far as the curse is Amen. Praise Lord, maningkot ta kadiyot. Payong Pasko, great po na ninyo ha. Lord, alam ko please yung Bible sa book, actually selected scriptures ni. Means Luke 2. Luke 2, verse sugod ta sa 8 niya. This is selected scriptures. Mamabog ta, magampo ta, kadiyot. Sa ta, wadto sa tong pulong, or ta mo dive sa tong pulong, dito, magampo sa ta, kadiyot. Among balaan ug buutan nga Dios, salamat Ginoo sa kamangapuna nga imo man gitapok sa bagong Domingo. Ginoo, na ginaot mi Lord nga ikaw mo tandog sa matag kasing-kasing nga naa dinhi Lord, nga makasabot gayud sila Lord sa imong pulong nga balaan nga pulong. Ug amahan labaw sa tanan, salamat sa imong bugtong anak nga mao si Jesucristo. Ug wala koy laing anak Lord nga niani sa kalibutan kundi si Jesucristo lamang para kami maluwas. Amahan, salamat sa imong pagkamatinud-anon. Bisan kani Lord, Lord, sa kalisdanan, sa kalibutan karon ikaw, nagpadayon ka pag-provide ka namo, paghatag sa imong pagkinahanglanon. Ug wala jud ka mausab, Ginoo, bisan kami makasasala, ikaw Lord kanunay jud ka naghatag ka namo sa grasya. Lord, nga labas o kaluoy nga bag-o sa matag tumuntag. Busa Lord, nangayo ko sa imong pagdihog,
Lord, sa imong karon sa imong balang espiritu nga makadungog ang mga kalag, Ginoo Lord, kung mabaton gayud ang kinabuhing dayon. Pinaagi sa imong ebanghelyo, Ginoo. Dalaygon ka, O Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Lingkod ta. Salamat, Ginoo. So ang title nako karong hapuna is ang Pasko dalag paglaom sa mga makasasala. Ato ning klarohon. Dalag paglaom sa mga makasasala. Kay kung dili ka makasasala, wa kay labot aning Pasko. Wa jud kay paglaom. So nako nadunggan nga bagong kanta ron. Actually, saban na siya kanang uso karon kanang ID, kanang station ID, nga nailiris gingon nga ang Pasko karon di na maghatag og regalo tungod sa kalisdanan. Di ba? Basta di na ko na about sa regalo, ang imuha is basta nakatabang ka. Actually, kung ato kaning tutao ng Bible, ang Pasko is about ginas regalo. Pero kaning nga regalo is dili ang tao mo'y makahatag. Amen? Kundili ang Ginoo. Sama sa bata-bata, kung katong bata-bata is mag-expect kayo tag regalo kadabot sa Pasko, di ba? Sa tiguang na, mudaga na ta, kaya nanay mamasko na to. So even though nga tiguang na ta, mag-expect ka punta, mangandoy ka punta nga natin madawat, depende sa atong pagkinahanglanon o sa atong unsa ato ang gusto sa atong kasing-kasing. Amen? But we need to understand, sama sa bata, nga nilaom gayud sa Christmas gift, sa regalo sa gasa sa Pasko, nga masolve ang ilahang unsa man, kadaghanan sa bata, ganahag entertainment. Diba? Mga ginagyod, ang kung ikaw dako na, unsa man, depende nimo kung unsay kinahanglanon nimo. As adult, naglaom ka, kana yung fill of the blanks. Nga, kung unsay mong gilaom. Diba? Nga mosolve imuhang fill in the blanks nga problem. But we need to understand, ang Pasko is mahinumduman nato ang pinakadakong gasa sa Dios. Amen, nga gi-provide, gihatag sa pinakalaom o pinakauyukan nga problema sa pagkinahanglanon sa usa ka tawo. Mao ni nga usa ka butang nga angay natong masabtan gayud. That is why ang Pasko makitan mo nagi-exchanging gift. Di ba? Lagi paghatag og regalo kay because mo ni nagsimbol sa season. Pero kani nga gasa nga gihatag gayud sa Ginoo, kadaghanan na nimo sa likway. Ug gamay, naiuban nga wa mo sa likway pero wa kasabot unsa gyud ni ang gasa nga nadawat o regalo gayud. That is why we need to understand, ang Pasko is pinakadako kayo nga gasa sa Dios dito sa pinakamakasasala nga mga katawan. Kaya kung di ka kita sa imong pagkamakasala, di ka ka-appreciate nga ang Pasko may pinakadako nga gasa sa Dios. Amen? So, mani nga usa sa mga butang angay sa munid. That is why, kani nga gasa, nga nung labaw kani nga gasa, tungod kay sa atong labaw kayo nga problema, pinakadako nga problema, which is ang sala. Muna nga, mingon na makadungog ta sa mga gisulti sa uban karon nga 2020 is the worst year, pinakagrabe kuno nga tuig, pinakalisod nga tuig kay tungod sa pandemic, tungod sa bagyo, pila ka super bagyo, nabahaan, nawagtangan, ug labaw sa tanan is nawagtangan kinabuhi sa COVID, sa bagyo or nawagtangan trabaho. Labi na karon. Amen. But mao ni siya, sultihan ko kamo, resulta ra ni sa sala. Dili siya mo pinakauyukan gayud sa tong problema. Resulta man ni tanan sa sala. And even though resulta makita mo naa gyud kay kanang naglisod gyud ang tawo. So that is why we need to ang ginusab-on nga ang sala gyud ngilad gyud kay sala. As long di ka kasabot sa ngilad. Ang Bible nga gisulti diha ang tawo nga nakasala mamatay. Ezekiel 18:4 and verse 20. So kana lang, ningon diya si Ezekiel, ang taong makasala, mamatay. Kaya nga nung mamatay ang tao, kaya ang bayad sa sala, kamatayon. Amen? Yung unsa man ang klaseng kamatayon, ikaduhang kamatayon. Asa man, adto sa asopre nga linaw nga kalayo sa Revelations 21:8. So, muna ikaduhang kamatayon. So, kung tanaw na to ang pagkamakasasala na to, is mo na hinungdan nga nung mamatay ta.
So mo na ang bayad sa sala, mo na nga ang pinakaproblema sa tao is kanang mamatay ka, sa ikaduhang kamatayon. Dili lang sa physical. So, mo ni nga kadaghanan na to, di na mo celebrate og Christmas. O kung mo celebrate, mag-uol sa Pasko. Actually, sa akong paglakaw, pagkuhan sad is, actually, wakay ni na ako, bago pa ko gusto, wakay ko kasabot pa ni. Kasi ako na lang ni neglect. But the more nga, nagkadugay na ko, the more na ko marimainan ko sa gospel o sa paglaom sa usa ka tawo. No wonder nga, ang Pasko na sa end na sa year. Para maka-look backward ka, ang mga Ginoo matidud-anon gyapon. Bisan sa imong karong tuiga nga naglakaw gyapon ta sa Ginoo. Amen? Mana siya ang pangutana is mag-guol ba ka nga mo celebrate sa Pasko karon? Tungod ka unsa nahitabo sa kalibut sa imong kinabuhi karong kalibutana? Wa man ko masayod, but remember, ang mensahe sa Pasko mo'y makahatag solusyon sa atong pinakadakong problema. Di kana lang nga problem nga nasulbad sa Ginoo, kanang problema tos kalibutan. Actually lumalabay papiyat na. Tanan ang Ginoo nagsayod na anak. So mo ni siya. Nga sa unsa man imong giatubang karong tuiga, kung nakaingon man ka nga pinakabati kini nga tuig sa imong kinabuhi, remember, every time mo labay ang Pasko, ug natay Paskong pabuton, manumduman na to ang kaayo sa Dios. Amen? Manumduman na to ang kaluwasan gayud. Mo nang assure ta, sigurado ta nga mulaom ta sa nagpuput sa atong paglaom. Amen? Ug walay lain lamang si Kristo. Mo ni nga we need to understand kung tanaw atong Bible, kung wata kay bawas Bible, wag tay paglaom. Kung tanaw atong Bible from Genesis to Revelation, ang giwali kay Diyos Ginoo is abot og kaluwasan sa tao. Muna tanaw nimo ang sa Old Testament ang Israel, kaluwasan sa Israel. And yet sa New Testament appeal na ta Gentiles. Even sa Old Testament may mga pipila nga mga Gentiles dahil si Rahab. Pero ang Ginoo nag-focus gyud every time musala ang tao naagi paggabuhaton ng Ginoo para luwason sila. O kaning sa Old Testament naglaom sila sa moabot nga ultimate nga kaluwasan nga mao si Kristo. So mao gini ang mission dinhi sa kalibutan sa Dios from Genesis to Revelation. Mo na ang Ginoo ni kung tanaw na to nga ang katuyuan ni Kristo niya sa kalibutan is alang sa mga kasala. Mo nang natay Pasko. Amen? Mo nang ang pag-celebrate sa Pasko is malaumon gayud ta sa pag-celebrate. That is why itay tulan kunig ang Christmas brings hope for sinners. Ang Pasko magdala og paglaom sa mga makasala. I have 3 points. Point number 1, ngano man kay ang manluluwas na tawo na. Balikon ako, wa man gyud takibaw ano sa agyo na tawo si Jesus Christ. Kadaghanan gyud ingon bugnaw. Actually dili kung tanaw nito sihon ta na December 25 dili gini December. Gihimo lang na sa mga ginaguna nga Christian para mahinduman na to ang katuang kaluwasan. Mo na siya ikaduha is unsa may rason nganong natawo ang manluluwas? Di ba mo? Unsa man? Rasulbaro na to ang sala nga problema. The pinaka-greatest problem sa tao is sala. Amen? Mo na siya nga to solve the sin problem. Ang ikatulo, mo ni siya. Yanhi lamang siya sa mga makasasala. Jesus came to save sinners. Mo nang kadaghanan yun is dili sa malipayon sa Pasko kay magtan-aw sa kagulingon di sila makasasala. Nagtan-aw sila nga mas angayan sila kung unsay naangkon aning mga tawhan nga salbahis nga siya makasasala nga siya maayo. Mo na makita sa tanan sa Salmo nga giingon diha. So that is why ang Pasko gayud is maghatag gayud paglaom sa mga makasasala. So amo ni ang point number 1, the Savior is born. Ang tong mangluluwas is natawo. So kung basahon nato sa Luke 2 verse 10, kung basahon tugod adto sa 14. Ug ang anghel miingon kanila, ayaw kamo kahadlok kaya niya idadaan ko kamo og maayong balita. Listen to this. Sa dakong kalipay nga maabot sa tanang katawhan. Kay alang kaninyo na tawo karong adlaw sa lungsod ni David ang manluluwas nga mao ang Kristo nga Ginoo. Og kini mao ang ilhanan alang kaninyo. Inyong makit-an ang usa ka gamayng bata nga naputos sa mga bakbak ug naghigda sa pasungan.
ug sa kalit diha uban sa anghel ang usa ka dakong langit nung panon nga nagdaig sa Dios ug nangingon, himaya ngadto sa Dios sa kahitasan ug sa yuta panagdait sa mga tawo nga iyang gikahimutan. So makita na to, ang nagdala sa mensahe, remember, anghel. O ang unang pulong nga nigawas sa baba sa anghel, yadto siya sa mga shepherd, dito sa ngit-ngit ka kagabinon, is ayaw kahadlok. Remember, normal sa tao, madlok yung anghel. So kung madlok mo, wag ibutang sa Bible, madlok ko kungo. Kadang na madlok ta kungo. Kung naka-record sa Bible, madlok yung anghel. Ano ningon siya, ayaw kahadlok. So, manini, ayaw ka mo kahadlok. So, ang word fears din is alarm. Anong masyak, kuyaw na ang taong mahadlok. Kaya wala dyan ay masabtan. Wala dyan ay madunggan. Amen? O ikaduha is, ang panis, do not be afraid. Or to be afraid or to put to flight. It means, ayaw mugdagan. Kung na normal yun, mahadlok. Diba? Mudagan maginta. So, maning kaya nga naman, ayaw ka mo kahadlok. Kaya niya, gidadaan ka mong. Kung sige dala, kwarta. Kung sige dala nila, kanang tawagan ni, kanang balay. Kung sige dala sanghil, kanang tawagan ni, kanang bulawan. Pangutan na, mahimo na sa anghel, dadaan ka kwarta o kwan. Actually, mahimo na, kung di na yung problema. Mahimo na sa anghel, nga madadaan ka og doktor nga maayoy mo sakit. Kay tungod di man na mao atong pinakadakong problema, ang gidas sa anghel is maayong balita. Ako na-explain din unsa ning maayong balita. Ya kani nga maayong balita, gibutang ni sa dakong kalipay nga moabot sa tanang katawhan. Sa dakong kalipay nga moabot sa tanang katawhan. Mao ni nga angay natong i-focus una sa tanan nga mao ang Pasko maghatag og paglaom. Kay once nga wa ka kaila sa imong unsa ka nga klase nga tawo sa atubangan sa Ginoo, di gyud ni mahimong dakong kalipay. Nganong sa tanang tawo ang gipili sa anghel ang mga say Bisaya shepherd. Pastol. Kanang tigbalantay sa mga kaniro. Sa tanang tawo ang anghel, wa ni dulto sa hari, ni Herodes sa matong gibasa gini. Ang mga anghel, wa madto sa mga religious leaders, sa mga Pharisees, scribes. Ang mga anghel, wa madto sa mga dato. Ang mga anghel, ni adto gyud sa kaning pastol, tigbalantay. Para makasabot mo, unsa din silang mga pastol, tigbalantay, sheep. Sa panahon ni Jesus Christ, wa ni sila bili. Di ni sila pwede maadtog syudad. Kaya once maadtog syudad, batuo ni sila. Why mamino? Di ni sila mahimong witness sa court. Wa ni sila grado, cast out ni sila sama sa mga tax collector. And yet, ang pinakaubos nga tao sa panahon ni Ismoy giduol sa anghel. Kaya nga naman, kung agtos mga tao, mahitason man, di ko nakadawat sa mayong balita. Kabantay mo itong gibasa na to si Herodes o mga skriba, nga niya, aw kabantay mo, inarispan, wa gyud sila pagkabana. Kaya nakita nila, kontento kaning sufficient na silang kaugalingon. Kanang ilang pakita nila is wa na ko nila Ginoo. Wa na ko nila manluluwas kay ngano man nanakoy kwarta, nanakoy balay, nanako tanan. Makakaon ra ko. O wa sa ko nila Ginoo kay ngano man nakoy mas labaw nga problema. Di na siya kasulbad sa mong problema. Mao sa nay kadaghanan nato. Amen. So mo ni nga ang gipili gayud sa anghel ang walay mga hinungdan nga mga katawo sa katilingban sa panahon ni Jesus Christ, mo ni pananaw sa ubang tao. Muna kung unsa mga karon, actually, ikaw na ang gipilis Ginoo. Muna nga, ang gibuan ni good news, mayong balita, it's a Greek word nga ebanghelyo, sa Cebuano pa, evangelizo, which is meaning to proclaim the good news. Kung may nga to proclaim the good news, refer to Jesus Christ. Wala gyud laing good news kayod. Kundi si Kristo, muna ang gospel of Christ. Ang maayong balita mahitungod ni Kristo. Manang gingon siya, great joy for us, dakong kalipay nga moabot sa tanang katawhan. Ang kapan kaning mensahe sa tanang katawhan, dili tanang katawhan. Ang ganahan mo dawat aning dakong kalipay. Manang kadaghanan is di gyud malipay sa kaning mensahe because wa sila kakita kung unsa sila ka makasasala. Nakita man gud nila nga ilang problem dili impierno. Nakita nila yung problem,
dili ang kanang tawagan ni ang sala, kundi nakita lang ang problem dinhi lamang sa kalibutan. Munang di sila ka-appreciate ani. Makita na to nga sa verse 11, nganong kinahanglan ta malipay, kinsa maning mayong balita, kinsa maning kaning nganong kada maning kalipay na to. Butang sa verse 11, kay alang kaninyo na tawo karong adlaw sa lungsod ni David. Mayong kag lungsod ni David, it is Bethlehem. This city of David, ang matanaw ng Bible, it's a nag-reference Bethlehem. Kaya because of Bethlehem, diha gitag na nga mataw ang manuluwas mo itong gibasa sa Matthew, Micah 5:2. Mo niyang timaan, nganong siya manuluwas? Kay siya itong ni-fulfill sa prophecy sa Old Testament. Sa mga tagna sa Old Testament nga mao si Kristo. Mo na ay magtuo nga ni mo claim nga siya manuluwas og siya ang Kristo nga wa man siya gitagna sa Bible. At kita ko nga nas Davao nga lahi nga kuan nga niwali siya lagi propeta. Iyang giangkon diha nga kanang mga propeta di na propeta, siya propeta. So mo ni nga daghan kay mo angkon sa pangalan gayud nga sila kuan so si David. Ya kinsa man siya, lungsod ni David ang manluwas nga maos ang Kristo nga Ginoo. Kabantay mo? Ang gigamit ini ang manluluwas. Dili ang mananambal. Dili ba? Dili ang magtaw kani kanang pangitan mo kung ingong kang manluluwas, it means kung nay kay luwason, dakot pagkasulti, naa ka sa danger. Naktas ka kuyaw. Kay way mangluluwas, padas Ginoo kung wa tas ka kuyaw. Isip makasasala nga wa ka kabatog relations Ginoo, nakas ka kuyaw. Unsa man nga maimperno ka. Mo ni pinaka-hazard kay sanan, pinakakuyaw kay kahimtang sa tao. Mo nang gipadalan tag manluluwas kay nata sa hadlok baka nakas sa babaws building, babaws atop nga nakas kinatumyan. Ang ipadagi na is hagdanan. Kung makanaog ka. Diba? Luwason ka, pero ang di man gipadahagdanan, unsa may gipada dinhi ang iyang buktong anak nga mao si Kristo. Kana lang, nganong Ginoo gipada kay way makasulbad sa atong sala. Manang manluluwas nga mao ang Kristo nga Ginoo. Kaning Kristo dili sa pasabot apelyido ni Jesus Christ ha. Ato ning tikuon kadiyot nga kaning Kristo una sa tanan, it's a title niya. Makita nimo gipadayag ang anghel sa mga Hudiyo. Kay gikan from Genesis 3:15, gistagna na nga mataw ang manluluwas nga mupildi sa sala ug mataw sa babayi. Mo na siya nga gitagna na, di naabot kinsa ng bayhana. So, gisulti dinhi nga Kristo kay sila isip Hudiyo, it means anointed one. Kanang gipili na deliverer nga muluwas nila. Kaya ang Israel is naulipon sa matag nasa suglabos na naulipon sila sa sala. So mo ni ang word nga Christ dinhi nga gi-emphasize dinhi nga meaning is the anointed one og dinihog day sa Cebuano. So it's a promised deliverer of the Jewish nation prophesied in the Hebrew Bible. Mo ni ang Messiah sa Hebrew word. In Greek is Christ or English Christ, the same man as siya, which means mo na gigamit nga title ni Jesus Christ. So Jesus Christ is the Messiah. Siya ang manluluwas. Kaya kung basaw na to, gipadala ni David nga David ang manluluwas nga mao ang Kristo. So unsa man tayo luwason, di ba sa sala in Matthew 1:21 sa katong gibasa ganina is manganak siya og usa ka batang lalaki ug siya imong nganlan og Hesus kay siya mao ang muluwas sa iyang katawan gikan sa ilang mga sala. Wala dia giluwas ta gikan sa imong mga kapobre. Wa ta giluwas gikan sa imong mga sakit. Wa ka giluwas tungod sa imong negosyo, sa imong pag-aulipon, sa unsa mga sugal, una sa tanan sa sala. Kay tanan nato ko na pinakadakong problema nato. Kadaghanan nato maning mga nulisok tas Ginoo kay pobre ta or kawadon ta. Remember din na pinakadakong problema. Pwede makahatag ang Ginoo kwarta. Kay once nga na-encounter natong kaluwasan, natong kawadon din na problema. Actually, makakita ka nga di ka angayan nga kiluwas ka sa Ginoo.
Kana lang, bisan tuod nga naglisod ta, remember kay because imong unahuna, imong kasing-sasing sa dili na mao ang pangnuna sa kalibutanan kundi langit nuna. Morning una sa tanan is guluwas ta sa atong sala. Dili sa atong mga unsa atong nasa kalibutan, kahadaganan nato is mo focus ta wata luwasa sa atong negosyo nga na problema ta, wata luwasa sa imong bana nga badlungon o sa imong asawa nga badlungon, wa ka luwasa sa imong anak nga tawagan ni badlungon usab, kundi ang pinakadakong problema nato is ang sala. Kay once nga kasabot atong sala, kana atong mga problema sa kalibutan, putik babaw gayud ang mapasalamaton ta sa Ginoo. Hindi ta ngayon. Kay kadaghanan sa itong problema, kita'y naghimo o expected na because nagpuyo ta sa makasasalang kalibutan. Maabot wag yun ng mga problema. Amen? Wa kumingon nga, di exempted ta na ata. Pero, mo lang ni. Kumagod, kung maglinog, kung magbagyo, wadi tayo labot. Apil mangyapon ta. But the question is, how do we respond if we have Christ? Kung natay Ginoo. So, muna nga luwason kita sa Diyos, gikan sa atong mga sula. Dili tungod kay natay dakong utang sa mga kinsa pa diha o natay mga kawadon. Kay pinakadakong problema nato ang sala. Pero daghan sa mga katawhan karon o mga tao karon is ang ilang pangayon sa Ginoo is temporary ra. Mo ni siya. Isip Kristohanon, kung kasabot, wa mo kingon kanang sayop na sakto man, pwede man ta makapangay sa Ginoo. Pero kadaghanan gud kung kita Kristohanon tang wa gyud tay laing pangayoon. Number one is alang wag gyud siyang gingharian. Kung makasabot gyud ta sa tong pagkamakasala. Kay di gyud ta kay kaingon nga kanang ang Ginoo is nindot or maayo siya kung di gyud ta kasabot sa atong pagkamakasala. Mao gini nga una sa matanan is atong yung sabton ang atong pagkamakasala. Ug wa gyud laing makasala. Bantay mo? Ginganlan siya Hesus. Remember, way laing tao ay tao nga nahimong Ginoo nga nahimong tao nga muluwas nato or laing ngalan nga gipadala sa langit dinhi sa ato para sa atong sala nga luwason ta. Buhat 4:12. Ug walay kaluwasan diha kang bisan kinsa pa kay walay laing ngalan ubos sa langit nga gihatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini kita kinahanglang maluwas. Isay pangan, Jesus. Amen? Jesus Christ. O ngano man, walay laing ngalan. Kisa lamang ang maluwas. Kisa lamang ang makaangkon sa kaluwasan. Ibutang dinhi, si Jesus lamang ang makahatag og paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala. Munang Acts 5:31, ang Dios nagtuboy kaniya ngadto sa iyang tuo, ingon nga pangulo ug manuluwas aron sa paghatag og paghinulsol ngadto sa Israel ug kapasayloan sa mga sala. Atong nakita, nasayod ta nga si Kristo lamang ang gitawag og Kristo, ay si Jesus lamang ang gitawag og Kristo, which is anointed one, the deliverer. Kung basahon yung Old Testament, ang high priest, i-anoint ni Moses, si Aaron. Remember ha? Ikaduha, si David, i-anoint ni Samuel as king. Muna siya, anointed one. Kung binagsa sila ha, ikatulo is makita to daghang mga propeta nga i-anoint sa Ginoo, si Isaiah. Mana, kung basahon ni sa Leviticus 8:12, si Aaron, i-anoint ni Moses. Si David, 1 Samuel 16:23, gi-anoint ni Samuel nga mahimong pari. Si Isaiah, gi-anoint sa Ginoo, Isaiah 61:1 nga propeta. Pero kaning tulo ka offices, mga office man ni, is na-fulfill ni Jesus Christ. Siya high priest, pangulong pari, siya hari, ay pangulong pari, siya hari, ug siya propeta. Morning nga makita mo is si Jesus Christ mao gyud nag-provide gayud kaluwasan sa Israel ug labaw kanato usab. Manang kumutuotan ni Jesus is the Christ. Nga siya gayud Kristo is mutuo sad ta nga he is the anointed, the Messiah of the prophets, the Savior sent of God, that he was in a word. Nasa sa pulong nga ni claim to be. Morning nga kumutuo ta sa ebanghelyo
is through sa faith o pagtuo lamang mo nang diha ang mga katawhan madala dito sa Ginoo. Kay si Kristo lamang mo'y makadala kanato. Kay si Jesus Christ is the testimony of God. Mo nang 1 John 5:1 and 1 Corinthians 12:3. So that is why ang manunubos na tao na. Kung basahon pa tining Luke padayon kani mensahe sa anghel sa mga tigbalantay. Actually, ang mga tigbalantay na miya gayud sa ilang ship. Kiba mo, ngit-ngit, di binabiyaan nila. Wala sila tulganay, kaya nga na mga wolf, mga kanon. Pero ilang gibiyaan for the sake sa good news. Question. Kung makita ni mo ang ebanghelyo is good news, kung nakita ka nga makalasala ka, gibiyaan na ba ni mo imong sala? Imo bang gitugyan? Unsa mang butangan mo'y nahimong babag diha sa pagduol ni Kristo. They are willing. Diba ka ang shepherd? Willing gina magpakamatay sa sheep. Pero pagkadungog las good news, ilang gibiyaan lang sheep. Kaya nakakadungog sila sa mayong balita nga ibalita sa anghel. Nga ang manuluwas na tao na. Og sa ilang verse 20, og ang mga tigbantay sa kaniro na mauli og naghimaya og nagdayeg sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog og nakita sumala sa gisigilon kanila. So nakita nila is wa na sila magnuhuna silang kaniro. Pagkita nila sa ni Jesus Christ nga sa pasungan is nagdayeg sila sa Dios. Amen? Dapat ingana sa unta ta when we understand the gospel. Muna, ang Pasko, naghadag kalago yung paglaom sa mga makasala. You cannot, di ta kasabot nga paglaom ni Pasko kung di ta kasabot sa kung unsa kita ka makasasala. Amen? So, muna ang tigbantay nga ni adto yun, di biya yun. That is why, biyain na kung unsa man ang nagpapag mo sa mga relasyon diyan ni Kristo. Ay tuguti nga magpadayon ka ng salaa o magpadayon ka ng unsa man ang mga butang ang imong gikuptan. Kaya di yun na makahatag kanimo og kasayuran sa imong kinabuhi diha sa Ginoo. Muna, ang Pasko, dili yun ni makahinumdum nimo nga paglaom ni kung wa ka kita sa imong pagkamanga makasala. Muna, ato gid usbon atong Panginoon na unsay meaning sa Pasko. Dili ni para ato, dili ni para imo, kundi para ni sa ang Ginoo Jesucristo. Kay sa iyang pagluwas, mahimaya siya sa ato ang kinabuhi. Muna nga, talikdi na imong sala, kinataw na ang manluluwas. Hinumdumi nga si Jesucristo natawo aron sa pagluwas sa atong mga sala. Dili sa mga problema nato sa kalibutan. Kaya once nga makasugat ta ni Kristo, di pasabot nga huwag ka nga nagagproblema. Itigbabaw ang kanindot kayod sa gasa na ipungadawat na mao ang kaluwasan. Amen? Kisiyar sa gyapon ang matubang anak. Muna nga ang Pasko, naghatag paglaom sa mga kasala, kinatawang manluluwas. Muna ang unang punto, ikaduhan na tong punto is, unsa niya pagsulbad sa tong problema. Kung nataw siyang manluluwas, unsa man iyang giluwas na to, mao ni siya ikaduhang punto, to solve the sin problem. Agto tas 1 Juan 3:5. 1 Juan 3:5. So iyang gisulbad ang problema. Na imong naluluwas na tao, so gisulbad niya. So giunsa man niya pagsulbad ang atong problema? Ang pinakadakong problema nga way bisang kinsa nga makasulbad ani kundi si Kristo lamang, which is giunsa man gibuhat sa sala. Verse 1 Juan 3:5. Kamo nasayod nga siya gipadayag. Klaro ka na ha? Gipadayag aron sa pagkuha sa mga kasalanan ug diha kaniya walay sala. So, mao ni ang katuyuan sa pag-anhi ni Jesus Christ. Sa pagkuha sa atong mga sana. Unsa ang pagabuhaton ni Jesus para maanhi siya sa yuta? Is mo ni kung atong tubagon ug short kani nga question, makita to sa 1 John, is gipadayag siya. Mo ni ang rason nga nahimo siyang tao,
nga Ginoo. Kay ang sala sa mga katawhan iyang gikuha. Amen? Mo ni kanala ti manihan ni appeared. Mo ni akong gipasay ni appeared or manifest. Kaya nga naman, Ginoo siya na himong tao. Para lang kwaon ato ang mga sala. To take away sins sa English pa. Mana nga ang purpose good, ang mission ni Jesus Christ o katuyan ni Jesus Christ ngayong self-revelation. Remember, He is God. O pag sinina niya tao, dili lalim mo sininag tao. Kaya nga naman, sa langit, nindot na Ginoo na siya. Mo na siyang pinakaubos kayong gihimo sa Ginoo. Di ba mo, unsa? Nahimong tao. Kaya kung Ginoo pa ta, yan kineto kinahiyuan, why maluwas na to? Di lang ka na, ang pinakaubos kayong gihimo sa Ginoo, nahimong tao. Kaya pwede siya nga dili siya mahimong tao, Ginoo siya. So, mo nga, ang pagpadayag ni Jesus Christ sa iyang kaugalingon sa mga disciples, dinis kalibutan, is mo niyang ministry to take away sins because ang Ginoo is serious kayo ang sala. Do not take it lightly, ang sala. Mo nang serious kayo niya ang sala. Mo nang hasta kita, serious kita sa sala. You need to understand, kaning manifested or appearing gipadayag, gila siya nga makasasala sa mga tao. Dili siya, kung makasasala, means nagtapok sa mga sala. Di ba, kadaganan na to. Kung magtapok tag mga kawatan, di ba, mailhan mo sa kawi, nagtapok ka, di ba, makakawatan sa ka? Nga nga illustration. Kana nga ni-appear siya, gila siya nga makasala. Kung tanaw na to, kinabuhi isip mga sala, kapoy biya kayo. Kung kasabot lang yun ka sa sala. Amen? Muna siya nga, He became flesh, John 1:14. Yang kinabuhi is gimodel gayod nga perfect obedience diyas Ginoo. O pinagi siyang kamatayon, iyang gitabunan ang atong sala. Iyang lukat, iyang gilimpyuhan ang atong mga sala sa diyang gi-offer niyang kalibutan. Ayang yang kaugalingon sa alang sa kalibutan. So nganong si Jesucristo man ang makawagtang sa tong sala. Remember, in John 1:29, He is our nothing carnero. He is the Lamb of God. Nga, a perfect sacrifice for our sin. Muna, do not try to pay your sin. Ito, ayaw yun na inyo suway nga bayaran yung sala. Just Ginoo kay di ta kabayad. Si Kristo ray makabayad. Amen? Muna, tangtangan na sa itong una nga, uy, nakasala ko akong bayaran Ginoo. Si Kristo ray makabayad sa itong sala. Kaya ang gipangayong bayad sa Ginoo is hingpit. Perfect. Muna, tangtangon ta na itong pangununa nga sayop. Nga mingon ta nga kita yung makabayad sa itong sala. Muna ang sala na bayad, pero gibayaran na si Kristo ray makabayad. Amen? Siya ang nating karnero, John 1:29. Kung tanawon ta ni sa Old Testament, matubang kas Ginoo kinahanglan na kay sacrifice nga mananap. Tungod sa sala, ang dugo, nay dugo iula. Sumo niya ang pasabot ni John the Baptist sa mga disciples niya nga, look the Lamb of God. Ng siya nga adlaw nga siya nakita si Jesus nagtigom kanya og ningon, tan-awa ang nating karnero sa Dios ang nagkuha sa sala sa kalibutan. Nothing is perfect, sinless, spotless, blameless. Wa gyud siya sala. Yun sa man niya, gipapas sa Dios ang atong sala pinagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Remember, si Kristo ray makapapas ng sala dili sa mga tulumanon. Maglatigo mo, magdagkot mo, o sa magbukid. Even sa yung pagbasag Bible, di na makapapas yung sala. Ang makapapas sa sala si Kristo. Even sa pagkampo, di na makapapas. Bunga na sa atong nga napapas na itong sala dyan ni Kristo. Inumdumi, ayaw ni himuha nga pag-ani nyo reliyon. No, mo ni ang bunga nga luwas na ta. Sa itong pag-ani, dapat malipayon ta. Musimba ta nga labaw sa tong tingog. Kay bikos kakita ta
nga ang Ginoo naghatag nato kaluwasan. Amen? So mo nang iyang gipapas atong sala pinaagi sa paghalad siyang kaugalingon. In Hebrews 9:26, kay kun maupa kinahanglan unta nga magsubli-supli siya sa pag-antos sukad sa pagkatukod sa kaliputan. Apan karon siya nagpakita sa makausa sa katapusan sa kapanahunan aron sa pagpapa sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Kabante mo, once in a lifetime. He died once and for all. Muna nga, ang tangon ta natong huna nga atong mayong buhat, itong pagsimba sa una, gamay pa sa una nga, di pa ako Christian, every time musuyop ko, mutugpa ko, akong buhaton, kung mapapak siya, hakot ko tubig, kabangan akong mama. Matataod, suyop na po. Kunuhay nga, kita mo bayad sa sala. Kita may makapapa sa sala, dili na makapapa sa sala, si Kristo na. Munang John 19:13, it is finished. Kumana, natapos na, gibayra na itong sala. So, muna nga diya, muna siya, nganong si Kristo man, ang maka-take away sa itong sala, yun sa niya pag-sold, sa itong mga sala, muangkon lamang ning pagpapas, pagkuha sa kasalanan, sa katong, di ba mo? Nagtuo diha sa gibuhat ni Jesus Christ. Wal dili ni makaangkon ko tong wala mo to. Manang Romans 3:22, ang pagkamatarong sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo alang sa tanan nga nagtuo. Manda, alang sa tanan nga nagtuo. In verse 24, sila, kinsa ni sila katong nagtuo, alang nagtuo. Gihimong matarong sa iyang grasya ingon nga gasa pinaagi sa pagtubos diha kang Kristo Jesus. Mo nang napapas na matarong naka pinaagi sa pagtuo. In 26, Romans 3:26, kini maoy pagmatuod karong panahon nga siya matarong ug nga siya mahimong matarong sa tawo nga adunay pagtuo kang Hesus. Mo ni siya bisag magpakaon pagkita ng tawo sa tagapasil. Ang tan-awon ra gyapon nga pagkamatarong nga buhat, ang buhat ra ni Kristo. Dili imong gibuhat. Amen. Mo ta nang bisag magpalangsang bagas cross, bisag magatigo baga sa posisyon pagkatuyok. Ang tan-awon nga mayong buhat, ang Kristo ra dito sa cross. Dili ato ang buhat. Muna perfect nga works. Munang by faith, nahimo tang matarong. Munang di ni reliyon, di ni about, munang ato dili reliyon, relasyon diya sa Ginoo. So, muna nga, gikuha ang atong sala ni Jesucristo, pinagi sa paglangsang dito sa karon. Aron kita, listen to this, mamatay sa atong mga ngadto sa sala o mabuhi ngadto sa pagkamatarong. Mao sa ni. So mo tong ingon nga ang good works when Jesus Christ mayong buhat. So lakto pagkasulod namatay naman ta sa sala mo nang mapuno na ta sa mayong buhat. Pero atong mayong buhat dili makaluwas na to kundi bunga na ni sa atong pagkamatarong. Amen. Munang di ka makapanghambog kay ang standard sa atong pagkamatarong si Kristo. Kaya bisig ni kumpara pa kasi magigsuon, di pa na maong basihan. Ang Kristo mang good works, useless lagya po na. Amen? Munang di ka katulisok, katudlo, nga mas maayo pa kasi si kataw. Kaya after all, nigatuban to sa Ginoo, di na basihan sa Ginoo, imong pagkamaayo. Pagkamaayo nako ni Anton, si Anton mas maayo nako. Ang maayo ra ni Kristo mayang basihan. Amen? Munang 1 Peter 24, siya gayod mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas, ngadto sa kahoy aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinagi sa iyang mga samad kamo nangaayo. Mana ang resulta sa kinabuhi, kamatayon ug kabanhaw ni Jesucristo, it means nga ang Ginoo gihimong balaan ang mga makasala pinagi sa pagtuo diha ni Jesucristo nga Dios nga manuluwas. Amen. Mana life, death and resurrection. Remember, nabanhaw na si Jesus Christ, kuha siya ng pabilin dito sa cross. So unsa may pasabot aning solve the sin problem? Kung ang dili pasabot. Number 1, ang dili pasabot ani is, kung matarong na ka ni Kristo, di na kakasala. Di na siya pong pasabot. Kasala, gyapon ka po, di na ka malipay sa sala. Amen? Di na ka kaning haghag sa sala, makigbuglo na kasala, ug wa na kay kalinaw sa sala, kung dili maghinulsol jud ka. Muna ang dili pasabot aning matarong na ka, nga di na ka makasala gyapon ka po, di na ka malipay sa sala. Amen?
Ang unsa may pasabot aning to solve the sin problem, it means that nga kaning gisulbad atong sala, it means nga ang sala wanay gahom na to. Di na ka maulipon sila. It means imong lifestyle, di na ka magpadayon og pagpakasala. Amen? So mo na nga kung kusog ka mamalikas, kana siya magkawa na unta na. Di kay mao ra gyapon expression, balikas lang gyapon. Okay, we need to understand, ang goal as a believer is a holy living, balaan nga pagpuyo. So mo na siya ang pasabot sa to solve the sin problem. Di ka kapasangil sa sala, permi. Di sa kakapasangil sa yawa, permi. Remember, ato ang unod, remember, nanatay balang spirito, mas kusgan ang balang spirito. Mo na, ang mga magtutuo, dili magpadayon sa pagpakasala. Manang 1 John 3:9, di ba? 1 John 3:5, ani? Sa 1 John 3:9, walay anak sa Diyos magpadayon pagpakasala. There is no born of God continue to sin. Negative na, no born of God. Sa negative. So, sa 1 John 3:9, mo na ang Pasko, maghatag gayud og paglaom na to, tungod kay gisulbad ang problema na diha ni Jesucristo, which is ato ang sala. Kana lang, kung nakita ta nga makapoy ang sala. So, we need to understand, kung unsa man panghitabo karon nga in relation sa imong sala karon, remember, gisulbad na na Kristo isip magtuto. Ang imong buhaton maghinulsul ka sa imong sala. Og mudagan dito sa Ginoo. Mo na nga, unsa may katuyuan o resulta kaning buhata. It means si Kristo nahimong tao para mamatay siya og tubuson ta sa atong mga sala. Gibayran niya ang atong sala og gilingkawas na ta sa gahom sa sala, sa yawa ug sa kamatayon. Muna sa una nailalom ta sa gahom sa sala, karon wanay gahom ang sala. Amen? Tingnan imong tupad, wanay gahom ang sala nimo. So, mo nang di nakakapili sa sala. Amen? Di nakakapili sa sala. Kung nipili magiging it means ang unod na naputol imong relasyon sa Ginoo. Mo nang mubalik ka, maghinulsul ka diya sa Ginoo. Mo nang kadaghanan kay musulti nga kaila ko ni Jesus na ko'y relasyon, pero ang kinabuhi nagpadayon gyapon sala. Pero kaning mga tawhana, kung kanilang sala occasionally, kanilang sala is continual man, di man occasionally, kana nagpamatuod lang sa gyud na wala pa na maborn again. Kumusala magita occasionally, intentionally, but maputol yun na siya. Amen? So, pero itong lifestyle, sala gyapon, mo nagyapon na, actually, na-contradict na nga si Kristo ni anhi, ipadayag para luwason o papason atong mga sala. That is why many gitawag nga Kristohanon karon nagkinabuhi gyapon sama silang daan nga amahan, which is ang yawa. Because mao man yang pamilya. Manang we need to examine our hearts kayo. Nga si Kristo niani para to solve our problem. And to solve it means wa na ka maulipon sa sala. Paggilingkawas na ka sa busa, ayaw ibutang imong pagsalig o pagsulbad sa imong mga sala, pinagi sa imong kaugalingong paningkamot. Sakripisyo og mga tulmanon sa reliyon. Mao karon ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross, mao lamang ang makasulbad sa atong mga sala. Amen? Ug ikaw ug ako isulbad na. Busa, ayaw na ipaon imong kaugalingon sa sala. Amen? Ayaw na ipaon. Mao nang Romans 6:12. Kundi ipaon imong kaugalingon sa pagkamatarong. Kaya mo na ang timaan nga ikaw nasulbad na ang sala nimo. So mo na ang Pasko, which is ang pasabot si Kristo. Amen? Nga mao ato ang kalawasan nga natawo nga nagsulbad sa atong sala. Mo nang salig diha ni Kristo lamang alang sa imuhang kaluwasan.
Amen? So, og ikatulo is, mo ni siya. Crucial kani pamina mo. Si Kristo niya ni lamang sa mga makasala. In 1 Timothy 3:15, 1:15, kasaligan ang pulong og takos nga dawaton sa hingpit nga si Kristo Jesus miani sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala. Kung di ka makasasala, wa kay labot aning kaluwasan. Una, kung di ka makasala, wala kay labot sa kaluwasan. Kana lang sa imo pag-ingon nga di ka makasala, actually, nakasala na ka. Manang 1 John 1:6. Nga gisulti dia nga those nga ningon nga wa sila sala, he deceived themselves. Ilang gilad lang kagalingon. So sama sa ingon ganina sa introduction, nganong unsa yung test nganong makasasala ta? Ana lang. Mamatay ka. Kaya mo na bayad sa sala. Kanang matiguang ta. Mo na ilhanan nga makasasala ta. Una sa tanan, di ba mo, ano sa tanan nagsugod makasala? Napatastiyan makasasala na ta. So, mo na ang pinaka-problema gayud. So, Jesus came to save sinners. So, mo na, makita ni mo si Pablo, sama sa akong giwali last Sunday, the more magkadugay ka sa mong Kristohanon, the more makakita ka unsa ka makasala. Paul said in 1 Corinthians 15:9, ingon siya, I am the least of the apostle. Ako ang pinakaubos sa mga apostoles. Pagkat pila ka tuigan nilabay, Ephesians 3:8, kaya mamning awahin niya na suwat. Kung sabi siya, ako ang pinakaubos sa mga santos. Naman mo? Karon in 1 Timothy, mga 60 na yung edad, sa 62, sa 63. Kung sa mga isulti din is 1 Timothy 1:15, ako ang pinakalabaw nga makasasala. I am the chief of sinners. Kumantay mo, the more magkaila tas Ginoo, the more magkadugay tas pag-ila-ila sa Ginoo, the more ta makita nga di kita ngayon. Unsa kita ka makasala. Muna ningon si Pablo, ang Ginoong Kristo niya ni, masaligan ni nga mensahe, niya ni siya alang sa mga makasasala. In Matthew 9:13, ningon sa dini, kung kaluoy ang gitinguha nako, dili ang halad, kay ako mianhi dili sa pagtawag sa mga matarong, kundi sa mga makasasala. Manawala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong kundi listen to this. Unsa nga klase nga mga makasasala? Dikit tanang dagang mga tao mo angkon makasala. With the question, kinsa nga klase nga makasala ang gitawag ni Jesus Christ? Mani sa Luke. Nakalimot ko asa ni nga Luke, basta 32. Wala ako manhi aron sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga makasasala ngadto sa paghinulsul. How do you know nga ikaw makasala? Maghinulsul ka. Repentance. So, morning nga gitawag dini katong mga naghinulsul. Kay nga naman, nalay usa ka maghinulsul, magpista ng langit. Remember in the parable in Luke 15, parable of the sheep, nga ang gisulting Jesus Christ nga nasa sa gatusan nga kaniro ug nasilaag musa. Iya yung gipangita ang usa. Iyang gibiyaan tong usa kaysa dumintay nuypi nga self-righteous. Wa siya maani ato. Kaysa usa nga yang nakitaan is naghinulsul ug naglipay ang Ginoo. Remember, ang Ginoo may nangita nato. How do you nagipangita kas Ginoo nga makasala ka? Maghinulsul ka. Doon sa maning paghinulsul, repentance. We need to understand ang paghinulsul is mao ni siya ang kanang metanoia, which is change of thought, change of heart. Dagan sa mga makasasala, di ba mo? Unsa nang storo? Like, dili ka nang mo recognize lang nga makasasala, o di maghinulsul. Wila lang nga makasasala. Pero di maghinulsul. Lahi na. Parehang Judas ba? Kabantay mong Judas? Parehang gislagsala ni Pedro. Ilang gi-traidor, ay ilang gi-betray si Jesus Christ. Makita mo si Judas, nakita siya nga sayop niyang gibuhat. Amen?
Kita siya, ni remorse siya, di basol. Di basol siya po, wa siya nagkinulso. Di ba, maunsa may paghinulso? Paghinulso is mo, talikod ka sa sala, mudagan ka sa sala. Mao nang paghinulsol. Kaya kanang basol, nitalikod ka sa sala, ug naghikog ka. Asa man, magpadayon ka sa sala, wa ka muduol sa Ginoo. Kaya nga naman, kanang basol, nakaamgura ka nga sala, pero magpaganahan pa ka ng sala. Mao na atong kinayahan isip tao. Daghan sa mga tao, kibawon si sala. So mao ni, ang paghinulsol is dapat gasa sa ni nga inhatag sa Ginoo nga mausab imong pangununa ug mausab imong kasing-kasing. Unsa ni paghinulsol? Ang paghinulsol, it means mudagan ka palayo sa sala. Panglitan, ako, tanaw ko pornography. Nakibaw ko sala na, nangay ko pasaylo, pero sige ka pong tanaw. Yahuman, niglakaw na ko, di ako pa kung nahuna, pornography gyapon. Wa man mausap akong panghuna. Dapat when we repent, when we ask God, we need to ask God, change my mind, Lord. Usba akong panghuna, usba akong kasing-kasing. Kaya once ka di na mausap, magpadayon gyapon ka diha. That is true repentance. Kung makita ninyo, pagsala ni Pedro, muna pagbanhaw ni Jesus Christ, ang una yung gipangita o gisugo dayon ng mga babayi, tawgas Pedro. Ngano man, kay i-assure ni Jesus Christ na gipasaylo na siya. Amen? Bisan tuod mo na atong Ginoo is puno kay sa grasya mo pasaylo siya. Muna akong wali last Sunday. Nga ang Ginoo is mo pasaylo gayon. So saan ang pagkibaw nga ikaw na nga mga kasala? Maghinulsol ka sa imong mga sala ug mosalig ni Jesus Christ. That is why we need to understand it is Christ who initiate first. Ang Ginoo may nangita nato. Muna kaning Pasko, ang Ginoo may naghatag. Muning gasa. Munang natay rason nga mosaulog gayud sa Pasko. Ayaw kaning pagsintro sa imong kaugalingon kundi pagsintro sa grasya nga mao ang pinakadakong gasa, which is nasulbad atong sala, pinakadakong problema, which is ang sala. Muna nga una sa tanan, ang sa dihang na Christian ko,